Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel, itong Wonder Vlogcaster. Magandang gabi sa inyong lahat. Pag-usapan natin itong kalalabas lang, na update tungkol dun sa commotion na nangyari dun sa isang mall dyan sa Makati, if I'm not mistaken, dito sa Greenbelt, between Rowena Guanzon at itong couple na half Chinese umano at half Filipino, na yung babae pala niyan, mga ka-Wonder, ay isang law graduate dyan sa Ateneo. At I heard na graduate ito with honor or honors. Well, nandito po yung other side of the story kasi ang nakikita lang natin yung pagsisigaw ni Attorney Guanzon dito sa couple. Dito sa channel natin mga ka-Wonder, kahit na medyo naiinis tayo dyan kay Rowena Guanzon dahil sa ginagawa niya na panghaharas kay PBBM, pinapakita natin na hindi tayo close-minded. Hindi tayo yung malakultong isip na kahit mali, papakinggan natin to be fair kay Attorney Guanzon na yung according dito sa testimony ng witness, yung first-hand witness na siyang nakakita dahil kausap niya umano si Attorney Guanzon before mangyari yung altercation. Na ang pagkakasabi niya nag-uusap sila, nag-hi pa siya. At masaya pa raw si Attorney Guanzon and then after niya mag-usap sila, umalis na si Attorney Guanzon and then napaubo. Dahil parang may bit-bit si Attorney Guanzon at nagtakip naman daw ng bibig at hindi naman daw ganun kalakas. And then nung paalis na siya, nakatalikod kasi sila itong couple nag-uusap magkaharap at nakatalikod daw si Attorney Guanzon. And then all of a sudden, in-approach siya ng lalaki mismo. At sabi daw, according dito sa witness, you shouldn't be here. Yun yung pagkakasabi. Tinapik siya. And then sinabi, you shouldn't be here. Hindi natin alam this is based on the witness testimony. Pakinggan natin siya mga ka-Wonder para mas malinaw yung pagkaka-deliver. Magandang gabi sa lahat. Gusto ko na magsalita tungkol doon sa nangyari kay Attorney Rowena Guanzon kanina sa mall. Kausap ko mismo si Attorney Guanzon bago nangyari yon. Dumaan si Attorney Guanzon sa harapan ng store ko mismo. Yung pagdaan niya, siyempre regular customer namin siya. Nag-hi, hello. Hi, ma'am, attorney. Hi, attorney. Nag-hi din siya. Hello, ganun. Tapos yung mag-asawa, namili din sa kabilang store na katabi ko. Siguro yung layo, 1.5 to 2 meters yung layo. Ito yung lalaki. Ito yung asawa ng babae. Magkatapat sila. Nakatalikod siya kay attorney ko. Si attorney ko habang kausap ko nandito. Malayo. Ganito. Ngayon, pagkatapos namin mag-hilo ni attorney, umalis na siya, pero bago siya umalis, napaubo siya. Pero may bit-bit siya, nahirapan siya, may bit-bit ka siya. Ngayon, nung umubo siya, hindi malakas ang ubo niya, gaya ng sinabi nila, malakas daw. Hindi. Normal na napapaubo ang tao. Maubo siya, pero nakaganon siya pag ubo niya, tinakpan niya, bibig niya, tinakpan niya. Ngayon, habang umuubo siya, mahina, hindi malakas. Normal. Itong lalaki nakatalikod, si Attorney Guanzon, habang umubo, palayo sa kanila pagkatapos mag-hilo namin ganyan. Ngayon, itong lalaki, sinundan siya, kinarabit siya sa likod. Hey, excuse me, tinapik siya sa likod, tinapik. Excuse me, sabi ni Attorney, yes? Yes, hello, sabi, masaya pa si Ate Guanzon na nag-reply sa kanila, yes, hello, sabi. Ang sagot ng lalaki, ito ang nakapag-trigger sa galit ni attorney. Sinabihan agad si attorney na you are not supposed to be here. Nagulat si Attorney Guanzon. But why? You are not supposed to be here. Ganun agad. You are not supposed to be here. Ngayon tungkol sa ubo, pinag-usapan ganyan. So, the rest, yun na. Siyempre, sumabog na yung galit ni attorney. Kilala mo ba ako? Ganyan. Regarding ko yun kung sino hindi. Kahit sino naman sabihan ng ganon, ng isang hindi kilala. Kasi sabihan kang, you are not supposed to be here. Kahit sino magagalit, naintindihan ko si attorney. Kaya huwag kayong basta-basta manghusga. Hindi magandang ginawa ng lalaki. Ako mismo, tatlo kami sa harapan. Pero sa harapan ko mismo nangyari. Sinabihan si Attorney Guanzon ng ganon. Huwag kayong humusga kaagad. Kasi di nyo alam ang totoo. Salamat. Yun po ang other side of the story based dun sa first-hand witness. Tama naman si Kuya na hindi tayo dapat umusga.
kahit na naiinis nga tayo, then again, dito kay Rowena Guanzon dahil sa kanyang ugali na pinapakita na pang babash kay PBBM. Well then, ibang issue to, no? Ito yung issue sa pagitan niya at nitong nakaalitan niya, mga ka-wonder, no? At tama naman, huwag tayong husga. At let's wait for the other version. Meron pa nga joke na sinabi rito kasi sabi daw ng lalaki, doon daw bumili sa kabilang store. At baka raw kaya siya nagalit, pinagtanggol niya dahil doon sa kabilang store bumili, hindi sa kanya, no? Well, anyway, regular customer pala niya itong si Attorney Guanzon. At kung titignan mo nga naman, mga ka-wonder, medyo offending, no? Na tinapik pa sa likod at sabi, you're not supposed to be here. Parang medyo insulting, offending nga naman, mga ka-wonder. Kasi marami naman tayo nakikita dyan na umuubo, no? At tinatakpan naman nila bibig. Ako, personally, no, lalo na nung pandemya, very paranoid ako kapag umubo ka sa harap ko, lalo na hindi ka nagtatakip, parang sinasadya mo, titignan talaga kita ng hindi maganda. Kasi alam mo na, you have to protect yourself and protect others from contaminating yung virus if ever na meron ka. So pag parang may mga time kasi may mga tao na nakikita natin sinasadya nila, uubo yan without covering their mouth kahit na sa public place, no? Nung nasa SEC ako dati, no? May ubo ng ubo doon, talagang paikot-ikot pa siya na halata mong sinasadya niya. Kaya sinabihan ko siya, no, na ma'am, ito po yung mask, binigyan ko talaga siya ng mask. No, kasi ubo siya ng ubo at habang umuubo siya, ubo siya ng ubo na paikot-ikot pa siya. So, pangit nga naman, ano. Pero, kung ito man, tinakpan naman pala ni Attorney Guanzon. At then again, parang, I don't know, baka mamaya, eto dagdag lang natin na hindi natin alam. Baka mamaya kilala talaga nila yan si Guanzon at naiinis sila. Kaya, this is my time. It's payback time, parang ganun. Kaya, babawian kita, parang ganun, ano. Pero ano ko lang yun kumbaga joke lang yun. Well, hindi natin alam talaga kung ano yung totoong nangyari unless yung CCTV ay makita from different angles, of course, yung conversation nila. No, kasi sapat na maybe yung witness, pero siyempre tinitignan dyan yung ano ba yung connection ng witness. Baka mamayang witness, he is actually just favoring Attorney Guanzon over the other kasi nga regular customer niya. So, hindi pa rin natin, yun lang ang narinig nating side of the story. Well, giving the benefit of the doubt na mukhang seryoso naman yung lalaki sa sinabi niya, 3 sila nakakita at yung ginawa nga ng lalaki is talaga namang offending. Talagang hindi naman siguro dapat ganun kung hindi naman talaga tahol ng tahol kahit saan at talagang hindi naman nagko-cover. Talagang pwede mo nang sawayin in a nice way. Pero sa nakita natin, that was not in a nice way. Sabihan mo na, you're not supposed to be here. Parang pwede mong sabihan kung gusto mong hindi maka-offend. Kagaya ng ginawa ko, I have extra face mask that time. I have several extras. Kasi pag may nakita akong walang dala at ubo lang at bibig lang ginagamit, minsan itong kamay, na which is not allowed, even yung kamay, no? Kasi inangahawak ko yan sa mga railing, sa doorknobs. Kaya nga itong ginagamit. So binibigyan natin ng face mask. Kagaya nga sa mga establishment noon, until now may mga ganyan, pag-uso, may mga uso yung flu or viruses na unknown pa, no? Nagsasabi sila na please wear your mask or your face mask whenever you're in the premise, parang ganon. So, yun yung version na yan, antayin natin yung susunod kasi sinasabi ng mga ibang nag-vlog din na antayin daw yung parang pinaka response or yung pinaka retaliation, parang ganon, no? Nung other side na maaring magdemanda raw kasi nagdemanda si Attorney Guanzon, ang tingin nila parang inunahan na. Pero titingnan natin yung sagot ng kabila, which is unfortunately also a lawyer like Attorney Guanzon, So doon na lang sa mga witnesses na lang tayo magkakatalo. And anyway, sana hindi na umantong sa kortehan, at masettle na sa mabuting usapan, So yan, fair tayo dito sa channel natin. Hindi natin binabakbakan yan si Attorney Guanzon kahit na ganyan ang ugali niyan. Pinaiinisan natin, Pero then again, we need to be fair para makita nila na hindi talaga tayo ganun, na tumitingin lang tayo sa isang tao
dahil tayo yung mga administrasyon, lahat yan, kahit may point naman, medyo may tama naman, yung sinabing may tama, ibig sabihin tama yung puntos naman, nakikita mo naman na mali yung ginawa sa kanya, medyo unawain natin mga ka-wonder. No? Hindi tayo rito yung mali na yung ginawa, lantaran na yung ginawa, nagnakaw na, nakita na yung behavior na unstable, nakita na mga unexplained, mga pondo na hindi maliwan kung saan mga pangalan pinagkukuha, hindi maipaliwanag kung saan napunta, at kung ano-ano pa, malinaw naman yun. Timbangin natin yung mga bawat pangyayari, no? Hindi lang yung one-sided tayo lagi. No? Sa story nga, laging sinasabing there's always two sides of the stories. Parang coin, no? There's always two sides ng coin, no? Yung harap at likod. And of course, dun sa nakita natin sa Facebook, yung binibilang yung log, dun sa kanya, ang bilang niya 9. Doon sa kabila, ang bilang niya 6 dahil depende sa anggulo ng nakikita. Ganon din sa story, depende sa anggulo ng storya kung ano talaga ang pinagmulan. So yun po mga ka-wonder, hanggang dito lang tayo. Comment down below kung ano pong opinion nyo para dito sa naging altercation between Attorney Guanzon at dito sa couple. And of course, please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila yung update ng witness tungkol sa totoong nangyari, no? Giving favor dun kay Attorney Guanzon. And of course, don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, God bless, ka-wonder!